For today's ganap, samahan nyo kaming bumiyahe mula Mannheim hanggang Hallstatt, Austria. Nagbook kami ng bullet train at namasahe lang kami papunta ng 56 euros. At pinili namin ang early train kaya sinikatan na kami ng araw. Dahil aabutin ng 7 hours ang aming biyahe. Bali nakailang kaming palit ng train sa München, tapos transfer pa Salzburg, at nagkanda abot-abot na rin kami ng gutom sa train. Dahil nga sa haba ng biyahe, may oras ka mag-makeup at mag-ayos ng buhok. Ang kagandahan dito, may wifi sa kanilang train. Ang tip ko sa inyo, pag wala kayong mapuan, punta kayo sa restaurant on board. At ito na yung last transfer namin ng train. Ang saya lang na nag-foggy na kasi alam mo malamig. At nang Puchheim ka, ganda ng view, di ba? At dito na nagsimula ang aking magical train ride. Masasabi kong sulit na sulit yung 7 to 8 hours na biyahe kung ganito naman ang makatatanaw mo left and right. At ito talaga hindi magkamayaw yung mata ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin muna, kung sa lake ba o sa bundok. Pero isa lang masasabi mo, mapapa-thank you Lord ka lang talaga. After 7 hours, ito na, narating na namin ang Hallstatt. Pero hindi pa dyan natatapos, kailangan pa namin sumakay ng ship papunta sa mismong city ng Hallstatt. Ticket is 7 euros back and forth, tapos around 10 minutes lang yung biyahe. At mararating mo na ang Hallstatt, Austria. Kita nyo naman, napaka-picturesque ng scenery. Hallstatt is declared as one of the World Heritage Sites in Austria by UNESCO in 1997. Kaya naman, huwag kalimutang i-follow ang inyong Tiyanggalang Budgetarian. Bye! Wow! Grabe, akala mo picture frame. Ito na yan. Ganda. Grabe. Yan yung view dito sa aming room sa Hallstatt. Welcome to Hallstatt. For today's ganap, lilibutin natin ang town ng Hallstatt. First off, souvenir shops. Since it's my second time here, hindi na ako bumili ng souvenir. Pero hindi ko to kinaya. Sobrang cute. How cute is this? At dito na nga nagsimula ang ating alay lakad. Pero tingnan nyo muna yung tubig. Sobrang linaw. Meron ding mga swan na naglalangoy-langoy. At yung tubig ng lake sa Hallstatt ay nanggagaling dito sa falls. Then after that, naghanap na kami ng makakainan. At sa isang random cafe kami nakahanap ng curry rice. After that, nagpatuloy na kami sa pag-explore ng Hallstatt town. Actually, maliit lang talaga siya. Pwede mo siyang libutin ng isang buong araw. Around 5 PM, medyo nababawasan na yung mga tourists. Pero grabe din talaga yung tanawin, lalo na yung bundok na to. Talagang kailangan kong i-zoom. Nakailang akyat panaog kami para makakuha ng magandang view hanggang sa marating na namin itong waterfalls. So literally, yung bahay nasa bundok. Ayan, kaya kikita nyo may mga hagdan pataas, pababa. So kung balak nyo mag-picture nang wala masyadong tao, pinakamaganda, early morning or late afternoon. Mountain view. At ganito naman ang itsura ng Hallstatt paggabi. Follow for more travel vlogs and life in Germany. Bye! Day 2. Bago pa mag alas 7 ng umaga ay kami pumulas na para makapag-pictorial ng walang tao. Kami palang unang tao dito lalakad. Alas 7 na ng umaga. Pupuntahan namin yung panoramic view para mag-shoot. At hindi naman ako na-inform na tanghaling na palang maggisingan ang mga tao dito. Wala pa rin mga turista. And then after ng photoshoot, nakapag-breakfast na kami. After ng breakfast, for today's itinerary, pupunta tayo sa Hallstatt Salt Mine at sa Skywalk. At tinagurian itong World Heritage View. Kung bakit, enjoy the view. At kung sakali man na mapadpad kayo dito sa Hallstatt, make sure na pupunta kayo sa Skywalk. Bonus na lang ang Salt Mine. My name is Sarah and I'm your guide for the next 90 minutes through the mine. Skywalk plus Salt Mine tour is 40 euros. Bulaga, charot.
I'll make another video for this salt mine experience. Then after that, bumaba na kami sakay ng cable car. And to enjoy the sunset, naglibot na naman kami sa town ng Hallstatt. Maagang magsara ang mga tindahan dito, so make sure na nabili nyo na yung mga kailangan nyo bago mag 6 p.m. And this is my dinner. 2 times lang kaming kumain para tipid, but snacks in between. So thank you for watching. Bye! For today's ganap, aakyatin natin ang World Heritage Skywalk dito sa Hallstatt. Pwede kayong sumakay ng cable car, like what we did, or pwede kayong mag-hike mga around 1 hour. At nasa around 22 euros ang cable car. At pagkadating nyo doon, ang unang bubungad sa inyo ay ang kanilang souvenir shop. Ayan, nagtitinda sila ng iba't ibang klase ng mga bato and of course, mga salt. Pagkababa mo sa cable car, meron ka ng mga pasilip na view. Pasilip pa lang yan. At tayo nga ay kasalukuyang 350 meters above the roof of Hallstatt. At pag-akyat nga namin ay bumungad sa amin ang snow. Kasi nga, nasa bundok, may snow pa dito. Pwede kang maglakad or sumakay kayo ng elevator. At ang kagandahan nung pumunta kami nung February ay wala masyadong mga turista. At nandito na tayo sa World Heritage View, which offers a unique panoramic view over Lake Hallstatt and impressive mountain scenery. Kaya naman kung mapadpad kayo ng Hallstatt, don't forget to visit the World Heritage Skywalk. Thank you for watching. Bye! For today's ganap, pupuntahan natin ang oldest salt mine in the world. At dito pa rin yan, syempre, sa Hallstatt, Austria. Entrance is 40 euro, included na ang skywalk. Samahan nyo kami sa aming salt mine experience. My name is Sarah and I'm your guide for the next 90 minutes through the mine. Kasama sa tour na kami ay may uniform. Para ma-feel namin yung pagiging miners. Charot. Para siguro, para magandang tingnan. Para kaming mga preso, diba? Ayan, papasok na kami sa tunnel. Nakakatuwa nga itsura. Para kaming mga estudyante mag-field trip. So, ito na nga ang chika. Almost 7,000 years ago. Imagine, 7,000 years ago. May nagmimina na dito ng salt. Na hanggang ngayon ay nagpro-produce pa rin ng salt. Amazing, diba? At sinubukan na rin namin tong miner slide. At ito nga bumungad sa amin. Ang isang gabundok na salt. Tapos meron din silang animation kung paano nag-start itong salt mine. Pero in fairness, napaka-high-tech ng kanilang mga pa-effect dito. Tapos meron na namang slide na mas mahaba pa dun sa una. So nasa babang-baba na kami ng lupa. Ito yung lake na puno ng asin. Ibig sabihin para daw siyang Dead Sea, hindi ka lulubog. Nakalutang ka lang pag naligo ka dyan. At ito'y nakakamangha. Na-preserve nila yung talagang ginagamit ng mga miners noon. And to end this adventure, sumakay kami ng miners train. And this is our view. Thank you for watching. Bye! For today's ganap, it's my birthday vlog and last day namin dito sa Hallstatt. And nag-decide nga kami kumain dito sa Sea Cafe for breakfast. Birthday breakfast with a view. Happy na birthday pa! At first time ko nga mag-celebrate ng birthday na kami lang dalawa ng asawa ko. Normally with friends or party dito, party dyan. But this time, since 30 plus na tayo, maiba naman ang atake. And breakfast or lunch is my favorite meal of the day. At syempre, itlog. I love eggs. So, my favorite ice cream. After a good breakfast, nagtungo kami sa church. Ayan, bakit kami sa church? And then, it's time to say goodbye sa mahal kong Hallstatt. Mahal na agad.
Mahal talaga ang bayarin sa Hallstatt. At sobrang na-enjoy ko yung panoramic view mula dito sa boat ride namin. Isa ito sa pinakamagandang napuntahan ko dito sa Europe. So, I will definitely come back. Since it's my birthday, I have an excuse to eat all that I want. I mean, ice cream, cake, and chips at the same time. At literal, nasa train ako nag-birthday. But it was fun. So, thank you, Lord, for this birthday trip.